Magandang gabi mga kapatid. Saan man kayong lugar na nakikinig, pagpalain tayo ng Panginoon at tayo ay sumandaling manalangin. Dakila naming Ama, dalangin po namin na patnubayan mo kami ngayong gabi sa aming pag-aaral sa iyong mga banal na salita. At nawa po ito'y maging kaliwanagan sa amin. Higit sa lahat ang aming Panginoong Hesus, na siya aming dinadakila at siya aming pag-asa sa lahat-lahat ng aming buhay. Bigyan po ninyo kami ng kaliwanagan at karunungan sa iyong mga salita, nang sa ganun ito'y maging kalakasan, ilaw, tanglaw sa aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa ating pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis, ay napag-aralan natin ang tungkol sa nakaraang mensahe ng ating Panginoon sa pitong iglesia sa Asia. Na ating napag-aralan na itong pitong iglesyang ito ay larawan ng lahat ng iglesia, mula sa iglesia una sa Jerusalem hanggang sa uling iglesia sa Laodicea, hanggang sa panahon natin. Subalit pansinin natin mga kapatid, pagkatapos ng mensahe niya sa mga iglesia, si Juan na siyang nakakakita ng mga iba't ibang pangitain na kanyang isinulat sa aklat na ito, ay bigla siyang nakakita ng isang pintuang bukas sa langit, chapter 4 ng Gospel ng Revelation. At nakarinig siya ng tinig na sabi niya, umakyat ka dito. At nang umakyat si Juan doon, siya'y nasa langit, so siya ang larawan din ng ating lahat ng iglesia ay kukunin ng Diyos at dadalhin niya tayo sa langit bago darating ang araw ng kapigatian o tinatawag na Great Tribulation, na sinasabi ng Panginoon ay isang madilim na panahon, isang mahirap na panahon ang darating dito sa sanglibutan bilang kaparusahan ng mga taong ayaw kay Kristo, at maging hamon din sa atin upang tayo ay habang nandito tayo sa sanglibutan ay magpatotoo tayo bago darating ang araw na yan, sapagkat pagdating ng araw na yan, kagaya ng mababasa natin mula sa chapter 4, si Juan ay wala na dito sa ilalim ng lupa, ng mundo. Siya'y nasa langit na, at ang nakikita niya sa kanyang pangitain ay yung mga mangyayari dito sa lupa. At unang nakita niya, unang-una sa langit ay yung kamangha-mangan yun ng Diyos na sinasabi mula sa chapter 4 hanggang chapter 5. Nakita niya ang Diyos, nakita niya ang Panginoong Hesus, sinamba nila ang Diyos at pinamba nila ang Panginoong Hesus upang may pakilala din sa atin na ang Diyos ay isa. Subalit inagpakilala siya dito sa sanlibutan sa isang tatlong persona, kagaya ng ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sapagkat meron silang sariling gawain dito sa mundo ito. Subalit iisa ang Diyos. Only He made Himself known in three divine persons, sapagkat merong sariling gawain yan para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran sa ating pagkakasala. At siya nagkatawang tao sa persona ng kanyang anak upang tubusin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ang ating magkasalanan, nang sa ganon tayong lalapit sa Kanya at tanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magkakaroon tayo ng kapatawaran at panlapit sa Kanya, sa Diyos. So, nakita niya, at pansinin ninyo na sa langit ay sinamba nila
ang Diyos na nakaupo sa luklukan at sinamba nila ang anak ng Panginoong Yesus. So, yung pagsamba nilang yan ay nangangahulugan ng Panginoong Yesus ay Diyos din, sapagkat ang pagsamba ay nararapat lamang ibigay sa Diyos, hindi sa tao. So mga kapatid, noong nasa langit siya, pagkatapos niyang nakita ang kamanghamang anyo ng Diyos, Diyos Ama at ang ating Panginoong Yesus, na isang Diyos, ay nag-umpisa na dito sa mundo ang kahirapan na tinatawag na Great Tribulation. At kaagad-agad ay nakita niya ang anyo ng Antikristo, sapagkat pagdating ng araw na yan ay pamunuan ng Antikristo, at kanyang nakita unang-unang yan sa pamamagitan ng larawan ng 4 na kabayo. Ang kabayong puti na nagpapahayag ng kapayapaan, na siya lang makapagbibigay ng kapayapaan o solusyon sa problema ng sanglibutan ito. Yon ang akala nila sa darating na Antikristo. Subalit, iyan ay hindi tunay na kapayapaan. Ipakikilala lang niya na siya ang makapangyarihan, kaya ang mga tao ay maniniwala sa kanya sa akala nila siya ang ating Panginoong Yesus. Pero siya ay magpapahayag lamang, sapagkat ang kanyang kasinungalingan upang ma-deceive niya ang maraming tao. Kaya tinawag ng Bible siya Antikristo, sapagkat nagpapakilala siyang si Kristo, subalit hindi siya isang impostor. Now, yun ang kahulugan ng kabayong puti. Pagkatapos ng kabayong puti, kaagad nilang nakita ang kabayong itim, the red horse. Ang red horse na yan ay larawan ng digmaan, larawan ng kahirapan dito sa mundo. Sapagkat darating ang panahon na yan na pahintulot ng Diyos ang darating na kahirapan dito sa mundong ito. Yung mga digmaan na ngayon ay ating nakikita na bilang parang introduksyon sa darating na panahon. Digmaan sa iba't ibang lugar. There will be wars, sabi ng Panginoon, in diverse places. Sabi niya sa Matthew chapter 24. At yan ang igit pa doon. May digma ang darating na mahirap. At yon ang larawan ng tinatawag nating kabayong pula. Pagkatapos ay nakita niya ang kabayong itim, at ang kabayong itim na yan ay larawan ng kahirapan din, lalong-lalo na sa kabuhayan, sa pagkain, sa mahal na bilihin, at hindi lamang mahal ang bilihin, kundi darating ang panahon na wala na tayong bibilhin, sapagkat iyan ang isang tanda ng napakahirap na panahon na darating. Kaya sabi niya sa chapter 6 ng verse 5, sabi niya, sa chapter 6 ng Revelations, verse 5, when the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come." I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Ano yung scale? Yung timbangan. No? Pag meron tayong binibili, tinitimbang nila. Kaya itong black horse na ito ay larawan ng kahirapan sa kabuhayan. Dahil ang bilihin ay masyadong mahal at kuminsan wala pang mabibili. Sabi niya, I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying,
2 pounds of wheat for a day's wages and 6 pounds of barley for a day's wages. Mahal na mahal. Makakabili ka lang ng sa isang salary mo sa isang araw, makakabili ka lang ng konting makakain mo. At yung mga mamahal na pagkain ay kanilang inilalahan para sa mayayaman lamang. So sabi niya, I heard, sabi niya, what sounds like a voice among the poor living creatures saying 2 pounds of wheat for a day's wages and 6 pounds of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. Yon, yung mga masasarap na pagkain na iniwalay nila para sa mga mayayaman na kaya nilang bilhin. Hindi ba nakikita na natin sa panahon natin ito, yung mahihirap, kahit yung mga murang pagkain ay nahihirapan silang bilhin dahil mahirap sila, wala silang pambili, at halos ang mga mahamahal na pagkain ay binibili ng may pera, ng mayayaman. Ito ay isang tanda sa darating na panahon dahil ang mangyayari higit pang kahirapan kaysa sa kahirapang nakikita natin ngayon sa ating buhay araw-araw. Napaka mahal ng biliin. Yung ating pera ay bumababa, ang valor ng pera, yung value ng currency ay bumababa. Parang wala ng kwenta, wala ng value ang pera ngayon. Ito yung isang tanda, at yan ang darating na kahirapan na darating dito sa sanlibutan ito, na larawan ng pulang kabayo, no? Dahil ang namumuno na sa panahon yan ay ang Antikristo. So balit ngayon, wala pa siya. So although sabi ni John, yung espiritu ng Antikristo na nandito na, gaya ng mga maling ngaral ngayon, yung mga maling paniniwala, taliwas sa sinasabi ng Diyos. So balit ang real Antichrist ay wala pa. At sa kanyang pagdating, siya ay magpapanggap ng siya ang Panginoong Jesus. Subalit salamat sa Diyos na sa pagdating niya yan, bago siya darating ay wala na tayo, kagaya ng sinabi ng Diyos kay Juan. Nakita niya pagkatapos ng kanyang 7 messages to the churches ay nabuksan ang pinto ng langit, chapter 4 ng Revelation, at nakarinig siya ng tinig, umakyat ka dito. At mula noon si John, ang nakikita niya, nasa langit na siya, nakita niya ang Diyos, ang kamanghamangan niyo ng Diyos doon, at sa ilalim na, sa ibabaw ng lupa ay nakita niya ang umpisa ng kahirapan. Nakita niya ang Antikristo sa pagkatawan ng isang puting kabayo na parabang siya makakapagbibigay katugunan sa problema ng sanlibutan. Subalit yan ay hindi totoo, kundi lalo pang maghihirap ang ating kalagayan dito sa mundo. At yan ay larawan ng pulang kabayo. Pagkatapos ng puting kabayo ay yung pulang kabayo na sinasabi ng verses na binasa natin. Umpisa na ang kahirapan, lalong-lalo na sa kabuhayan, mga kapatid. Kaya sabi ko sa iyo, parang nasisilip na natin ngayon ang darating na bagay na sapagkat ngayon ay nakikita na natin ang kahirapan ng buhay, ang kawalang balor ng pera, at ang kahirapan din ng mga tao ngayon sa kanilang kabuhayan. Pagkatapos na binuksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig na ikaapat na nilalang na sabi niya, "Alika," at tinignan ko ang isang kabayong maputla, no? Pale horse, putla. At yan ay larawan ng kamatayan, mga kapatid, sapagkat maraming patayan dito sa mundo sa panahon ng Antikristo, maraming digmaan at maraming kahirapan, maraming tagutom, maraming sakit na darating. At ang resulta niya ay maraming kamatayan, mamamatay dito sa sanlibutan. So sabi niya, when the Lamb opened the fourth seal, itong mga seal na ito parang aklat na ito, bawat binubuksan niya ay nakikita niya ang laman ng aklat at nakikita niya ang nangyayari dito sa sanlibutan.
So sabi niya, I looked and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, kamatayan, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine, plagues, and by the wild beasts of the earth. Ano ang sanhi ng maraming kamatayan sa panahon ng Antikristo? Una, kahirapan, patayan, tagutom, at sakit. Na ang mga bagay na yan ang silang magdadalang kamatayan sa maraming tao sa panahon yan dito sa mundo. At sabi niya sa talatang 9, nang tignan ko at binuksan ko ang aklat, ang ikapitong aklat, ay nakita ko, sabi niya, sa ilalim ng altar ang mga kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tabak ng Diyos, at dahil sa salita ng Diyos at sa kanilang patotoo. Sa mga katwid, meron siyang nakitang mga tao na hindi pa sila binigyan ng bagong katawan na kagaya natin, kasi bago tayo kukunin ng Panginoon, bibigyan muna tayo ng katawan, yung katawang wala ng kamatayan. Subalit ang mga nakita niya ito ay mga tao ring mananampalataya sa panahon ng tribulation. Subalit hindi muna sila binigyan ng bagong katawan na kagaya natin, kundi sila'y dapat maghintay sa panahon sa kanilang Panginoon. No, sila ang nagbigay ng kaligtasan sa kanila sa gitna ng kanilang kamatayang dinahanas dito sa mundong ito, sa kanilang patotoo sa Kanya, ay sila ngayon ay naghihintay upang sila'y bigyang white robe. Ano yung white robe? Parang damit na puti sa makatwid. Yan ay larawan ng ating kalinisan sapagkat tayo inugas ng Panginoon sa Kanyang dugo. At iniintay natin ang white robe na yon. Sumalit sabi niya, maghintay muna kayo hanggat hindi maging kompleto ang bilang ng mga kasama ninyong mananampalataya. So, yan ang nakita niya sa ikalimang tatak doon sa langit. Kaya pansinin niyo mga kapatid, sa ating pag-aaral sa aklat na ito, iba-iba yung panahon na pagbibigay ng Panginoon ng bagong katawan. For example, una muna yung mga Kristiyano, kaya sabi ng sabi ng unang Tesalonica 4:16 hanggang 18, sa wikang Ingles, sabi niya, sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit, or the Lord shall descend, sabi niya, from heaven, sa pamamagitan ng sigaw ng arkanghel, sa pamamagitan ng pakakak ng Diyos, sabi niya, the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Tayo'y bubuhayin niya. At sabi ng 1 Corinthians 15, sa isang kisap matay, in the wink of an eye, magbabago tayo ng isang katawan na hindi na mamamatay kailanman. So those are the believers, that is the church. Tapos kukunin na tayo, nasa langit na tayo. But there in heaven, meron pa rin mananampalataya, especially those who are saved during the age of tribulation, na karamihan sa kanila'y mga Hudyo. Meron ding hentil, subalit itong mga partikular na tao nakita niya ito, kailan mo kami bibigyan ng bagong katawan? Sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Subalit tayo, si John, ay meron ng bagong katawan. Kaya mapalad tayong mananampalataya, mga kapatid. Ngayon, pagkatapos sabi niya, sa talatang 12, nang buksan niya ang ika-6 na tatak, para bang kung sa Bible yung chapter by chapter, yung ika-6 na aklat na merong nakasulat din doon.
And yung nakasulat doon ay yung nakikita niyang panahong mangyayari sa sanglibutan sa panahon ng Antikristo. Anong nakita niya? I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. No, nakita niya yung napakalakas na lindol, sabi niya. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. Ang araw ay naging maitim, no? At ang buwan ay parang dugo. At yung bituin sa langit ay nangahulog sa sanlibutan, kagaya ng mga higos na nahulog sa kanilang puno kapag ating sinishake, kapag sinishake ng malakas na hangin, nahulog ang mga bunga ng higos. Ganon din yung mga bituin ay nahuhulog. Iyan ang isang calamity na napakahirap at kamangha-mangha, sapagkat nowadays meron ng introduction na nakikita natin, marami ng earthquake na ating nakikita na mamalas, na nakapinsala. Recently meron tayong earthquake sa Mindanao na napakalakas din, 7.8. Maraming pinsala ang nangyayari. Subalit ito, mga kapatid, ay igit na malakas, walang kasing lakas. Kaya sabi nga ng Panginoon, pagdating ng araw na ito, sabi niya sa Matthew 24, ang kahirapang dadalhin niya ay walang kasing hirap, ni wala nang mahirap na kahirapang nangyari bago ito, at wala na rin kahirapang mangyayari after this one. So it is a unique time ng kahirapan, sapagkat iyon ang kahirapan na ipinahintulot ng Diyos upang sanglibutan itong madilim na walang interes sa espiritual ay kanyang parurusahan. Ngayon, mga kapatid, sabi ng mga ibang manunulat, baka ito daw ay hindi literal, no? Hindi literal. Pero sa aking pangunawa sa kanyang salita, itong mga bagay na ito ay literal. Dahil ito ay ating mababasa maging sa aklat ni San Mateo. Ano yung sinasabi ng aklat ni San Mateo, kabanatang 24 ng San Mateo? Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsabi in Matthew chapter 24. Babasahin ko sandali sa inyo ito dahil mahalaga, mga kapatid. Matthew chapter 24. Ang sinasabi niya dito ay Matthew chapter 24, particularly sa verse 29 to 30. 24, 29 to 30. Ganito ang sinasabi niya, no? Babasahin ko sa inyo sa wikang Ingles, 29 to 30, Matthew chapter 24. Kung meron kayong notes, sabi niya, ano sinasabi dito? 24, sabi niya, for false prophet and Messiah and false prophet will appear and perform great signs and wonders to deceive. Dito, chapter 24, verse 27, no? Matthew chapter 24, sandali lang, mga kapatid. Titignan ko lang sandali. Matthew chapter 24, verses verses 29-30. 24 verses 29-30. Sabi dito. Sabi ng NIV ang aking babasahin. Wherever there is a carcass, there the vultures will gather. 28-29. Immediately after the distress of those days. Ito yung salita na galing sa ating Panginoon, no? Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, sabi niya. The moon will not give her its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. So, these are the exact words of our Lord Jesus Christ in chapter 24, Matthew, verses 28. Ito yung kanyang exact word, which coincides sa sinasabi sa aklat ng Apokalipsis
na sinasabi niya, pagbukas niya sa ika-anim na tatak after, sabi niya, I opened the sixth seal, there was a great earthquake, sabi niya. The sun turned black like sackcloth made of goat hair, and the whole moon turned blood, and the stars in the sky fell to earth as pigs drop from a fig tree, from when shaken by a strong wind. The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. No? Pagdating ng isang calamity na mangyayari sa age of tribulation. Una, ang araw ay magiging itim. Ang buwan ay parang dugo. At ang bituin sa langit ay mga lalaglag. Now, mga kapatid, yung ating nakikita ngayong mga lindol ay mga introduction pa lang yan, although napakahirap na at napakaraming pinsala. But during the age of the tribulation, ang mahirap doon ay yung darating na calamity na walang kasing hirap. Biro mo, dahil sa matinding earthquake na yan o lindol, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay magiging parang dugo, at ang mga bituin ay malalaglag sa langit. Salamat sa Diyos na wala tayo sa panahong yan kung tayo tumanggap ng kay Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi sa Apokalipsis sa Kabanatang 3 tungkol sa iglesia sa Philadelphia. Ang sinabi niya sa talatang 10 ng Kabanatang 3, dahil ikaw ay sumunod sa akin, ikaw ay aking aalisin sa oras ng pagsubok na darating sa sanglibutan ito, upang subukin ang sanglibutan at ang mga mamamayan sa langit. In other words, ang sinasabi niya, bago darating yan, ay kukunin tayo, dadalhin tayo sa langit. Kaya itong nakikita ni Juan na ito, wala siya doon, nasa langit siya, nakikita lang niya ang nangyayari dito sa sanlibutan. Itong panahong ito. Kaya, ang ating nakikita sa panahon ngayon ay mga tanda. Halimbawa, yung kahirapan, yung mga lindol, yung mga kamanghamangang kahirapan na dumarating, ay nakikita natin ang konti ngayon. Subalit ang pinakamahirap na darating ay bago darating yan ay kukunin tayo ng Panginoon at dadalhin tayo sa mga tirangin ihanda niya para sa atin. So, ito mga kapatid, at marami ang mga hari ng sanglibutan, mga prinsipe, mga general, mga mayaman, mga makapangyarihan, na sila ay pupunta sa mga yungib, sa mga bato, dambuhalang bato, sa ilalim ng mga dambuhalang bato sa bundok. At kanilang hilingin na sana'y matubunan sila, sapagkat hindi nila kayang tignan ang darating na kahirapan ng Diyos, na pahintulutan ng Diyos sa kanila. Kaya, tama, at dito maliwanag ang sinabi ng Panginoon, ang tungkol sa araw na ito, sabi niya, ay wala pang kasing hirap na darating, mas kagaya ng darating na panahon ito. Kaya salamat sa Panginoon na lahat tayong tumanggap sa Kanya ay hindi na dadaan dito. Kung tayo man ay naghihirap sa panahon natin ngayon, dapat manatili tayong magtiwala sa ating Panginoon. Dapat palagi tayong manalangin sa sanglibutan ito na naway
Bigyan pa tayo ng panahon ng Panginoon bago darating ito upang ating ipangaral ng Ebanghelyo nang sa ganon maraming tao pang makakakilala sa Kanya at maliligtas bago darating ang kamanghamangang kahirapang panahon, mahirap na panahon ito. So yon ang ating layunin mga kapatid. Dahil maraming tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, maraming taong tinatawanan lamang ang mga kahirapang ipinangaral ng ating Panginoon sa darating na panahon. Subalit alam natin na darating ito sa mahirap na panahon na walang kasing hirap, sabi ng Panginoong Hesus. So, salamat sa Kanya na binigyan tayong pag-asa, binigyan tayong katiyakan, at binigyan tayong kapangyarihan upang tayo ay magtiwala sa Kanya, sa Kanyang kalakasan, sa Kanyang kapangyarihan. Nang sa ganon tayo ay manatiling matibay sa ating pananampalataya at higit doon, kailangan magamit tayo sa pag-aaral sa mabuting balita. Marami pang taong nasa kadiliman na dapat sila'y mahango sa kamay ng dyablo, patungong kamay ng ating Panginoon, upang sila'y mahango sa kanilang kalagayan ngayon, patungong kapayapaan at higit sa lahat upang sila ay mahango sa darating na kahirapan at hindi lang ang kahirapan ito na sinasabi ng Bible kundi sa kahuli-huliang parte ng Apokalipsis. Mayroon pang walang hanggang kahirapan. Yung hindi maniwala sa ating Panginoon kahit sa araw ng kapigatian ito, marami pang hindi maniniwala sa Kanya. Kahit na nakikita na nila yung kahirapan na dumarating, hindi pa sila maniniwala sa Kanya. Yun ang nababasa natin sa mga susunod na pag-aaral sa Revelations. At sa kahuli-hulian, sila ay hahagis sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno or hell. So, continue reading chapter 6-7 ng Apokalipsis. Lord willing, sa susunod na pag-aaral natin ay ipagpapatuloy natin mga kapatid. So, pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-aral tayo sa Kanyang salita. At anuman ang gusto ninyo itanong ay pwede kayong mag-text sa akin. By the grace of God, mapag-usapan natin. So, mag-pray tayo, pag-pray ninyo ang ating Bible study, pag-pray ninyo ako, at ang bawat isang nakikinig upang tayo ay pagpalain ng Diyos sa ating pakikinig sa Kanyang salita.